Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang tanghali. Umaga sa ibang mga bansa. Kamusta na po kayo? Ayan na naman po ang ating traffic. Tingnan natin ang ating kakalsadahan sa araw na ito. At mukhang Mindanao Toll Plaza. Oo nga, nagdaan din kami dyan traffic kahapon. Okay. Ayan natin ang Balintawak. Medyo nag-ano rin pero nagkukumpul din ang mga sasakyan. Pero actually, pagbayad lang sa RFID yan. Pero problema sa RFID, no? Kala natin dire-diretso lang. Nako, ilalabas mo pa rin yung iyong mali, yung ano mo. Yung parang ID card mo. Di ganun din. Hindi ka magde-dire-diretso. Diba? Ang Mapulang Lupa, dire-diretso, passable. At ganun din ang may Kawayan, Bukawi. Ang pa-southbound nito ay medyo traffic ng kaunti. Sa may Kawayan, ang dami ha. Ang dami na dumadaan. Pero mabilis naman po. At siyempre, of course, sa San Fernando ay walang problema. Mindanao Toll Plaza lang talaga ang napakasikip na. Oh. Sa north and southbound, medyo traffic talaga. Ay sa RPD din yan, paano naman talaga namang istorbo din. Akala natin pagka dumang ka na, dire-diretso ka na. Hindi, itatap mo pa rin yung iyong card. Yung iba kasi hinahanap yung card nila. Kaya kayo listo dapat, ha? Okay, sa kabuuan ng ating mga balita. Sa ulo ng mga balita, eto na tayo. Alice Go, may kapangalan sa NBI. PNP, seguridad sa 2025 election, kinasa na. Mayor Go pamilyar na ipinasubpina na ng Senado. 3 milyong birthday party ni Kong malapitan, pinuna. Ang laki. 2 binatilyo tinodas habang naglalaro sa computer shop. 2.4 billion pesos. Bagong NKTI Hospital itatayo sa Quezon City. Rider dedo sa salpok ng SUV. 2.7 milyong piso. Illegal drugs sa samsam ng SPD. Sa kabuuan ng ating mga balita, pakinggan natin. Lumutang kahapon ang issue ng stolen identity sa panig ni suspended Bamban Mayor Alice Go matapos na isiwalat ni Senator Risa Hontiveros na isa pang Alice Go ang may record sa National Bureau of Investigation. Pero magkaiba ang larawan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sinalakay na Pogo sa hub sa Bamban, Tarlac, kinwestiyon ni Hontiveros ang tunay na pagkakilanlan ni Goo. Matapos ipresenta ang nakasaad sa NBI documents na litrato ng 2 Alice Leal Go na magkapareho ang birthday ng Hulyo 12, year 1986 at parehong Tarlac ang lugar ng kapanganakan. Tanong ni Hontiveros, is it coincidence na may 2 Alice Leal Go na pinanganak noong July 12, 1986 sa Tarlac? Is it coincidence na this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth at the other Alice Leal Go in Tarlac City? Or is this the case of stolen identity? Iyan ang mga katanungan ni Senator Hontiveros.
Tinanong din ni Hontiveros kung sino ang babaeng nasa kalarawan at nasaan na ito ngayon. Has Goo Haping assumed the identity of Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Liel Goo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Dagdag pa ni Hontiveros. Nauna rito, inilabas si Senator Sherwin Gatchalian ang record mula sa Board of Investment na application ng pamilya Goo para sa Special Investors Residence Visa, kung saan nakalagay doon na isang Goo Huaping ang pumasok sa Pilipinas noong Enero 12, 2003, noong 13 taon pa lamang ito. Samantalang hinihingi ni Hontiveros sa NBI ang biometrics ni Goo Huaping at Mayor Alice Goo para ikumpara ang kanilang mga fingerprints. Tinanong din ni Hontiveros kung bakit kailangan pang nakawin umano ni Goo Huaping ang pagkakataon ni Miss Alice Liago kung mayroon naman siyang validly issued investor's visa. Masalamuot, no? Samantala, PNP po tayo, inihayag ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na nagsisimula na ang kanilang paghanda para sa seguridad ng taong 2025 midterm election. Kabilang dito ang pagbibigay seguridad sa mga pagsisimula ng paghahain ng kandidatura sa buwan ngayong Oktubre. Unti-unti naman aniyang binubuo at isinasapinal ang mga plano tungkol dito. Maging ang paglansag sa mga private armed group na posibleng magamit sa panahon ng kampanya. Pagkalat ng mga baril na walang kaukulang lisensya at ang pagpigil sa paggalaw ng sindikato ng illegal na droga ay tututukan din ng pulisya. Sa katunayan, inatasan ni Marbil ang mga ground commander upang palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at bantayan ang mga lugar na maituturing bilang mga hotspot area. Magdaragdag din ng PNP ng mga pulis sa mga lugar na matutukoy bilang election areas of concern. Paigtingin din ang checkpoint at police operations. Mainam aniya na habang maaga pa ay nakabantay na ang kapulisan sa sitwasyon ng kanilang mga lugar. Dagdag pa ni Marbil, by removing this threat, we are not only ensuring a safer campaign period, but also instilling confidence in our electoral system. Yan ang dagdag po ni Marbil. Hello, Karudi Ladiao. Good day, CM Fe. Mabuhay ang kakampi. Mabuhay. Salamat po. Ipinapasumpi na naman ng Senado si Bamban Mayor Alice Goo at ilang miyembro ng kanyang pamilya matapos makadalo o hindi makadalo sa pagdinig kahapon ng Senado. Pinag-utos ni Senator Riza Hontiveros, chairperson ng komite at pagpapalabas ng subpina, matapos isnabi ni Goo ang pagpapatuloy ng investigasyon sa sinalakay na Philippine offshore gaming operators sa kanyang nasasakupang lugar. Pinatawag ng komite ang ama ni Mayor Goo na si Jian Chong Go, biological mother nitong si Lin Wen Yi, at mga kapatid na Shell, Shayman at Wesley Leal. Pero lahat sila ay hindi dumalo sa pagdinig. Bukod dito, pinatawag din ng komite si Nancy Gamo, accountant at siyang namamahala sa paghain sa mga dokumento ng mga negosyo ng pamilya Goo. Sa sulat ni Goo sa komite, sinabi nitong hindi siya fit na dumalo
sa pagdinig bilang resource person. Sinabi pa ni Go na naapektuhan na ang kanyang physical at mental health dahil sa mga isyung ibinabato sa kanya at sa sobrang stress. Pinaalala rin ni Go sa komite na isinailalim na siya sa Office of the Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension habang pending ang mga kinakaharap nitong administrative charges. Na-deny rin ani ang kanyang motion na tanggalin ang preventive suspension na may petsang Hunyo 10, taong kasalukuyan. Dinagdag ni Goon na napakarami ring sulat ang ipinadala sa kanya ng Bureau of Internal Revenue laban sa kanyang mga legitimate businesses. Sinampahan na din daw siya ng kasong kriminal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na non-bailable offense na human trafficking. Samantalang humingi ng paumanin si Go sa komite dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig. Tayo muna ay kumuha ng mga balita mula sa ating labas ng himpilan. Okay, nananawagan si Mayor Hani Lacuna sa lahat ng mga barangay authorities na ipakalat ang informasyon tungkol sa fire prevention. Ito'y kaugnay na rin ang ilang insidente ng sunog na naminsala sa lungsod Kamakailan. Sinabi ni Lacuna ang apela matapos pangunahan nila ni Vice Mayor Rio Serbo kasama ang Social Welfare Department Head Rep. Icoso sa distribution ng financial assistance sa may kabuuang 203 families na biktima ng sunog Kamakailan. Sinabi ng alkalde na mayroon 7 sunog na naganap sa Maynila mula noong June 13 hanggang June 24, 2024 at ito'y sa loob lamang ng 11 araw. Sa nasabing bilang, 5 dito naganap sa 1st District ng Tondo at isa naman sa District 2 at 4. Binigyan nila una ng financial assistance ang may 200 families kung saan nakatanggap ito ng 10,000 bawat isa. At itong unattached sa individual naman, tumanggap ng 3,000 bawat isa. Samantala, nabatid naman kay Pugoso na kabuuang halaga ng assistance ay naipamahagi ng mahigit 2 milyong piso. Sinabi nila una sa mga residente na hindi man kalakihan ang halaga ng kanilang naipamigay, ito naman ay munting paraan ng pamahalang lungsod sa pagtulong sa kanila para makapagsimula silang muli upang iparamdam sa kanila naroon lamang ang lokal na pamahalaan sa panahon ng kanilang pangailangan. Hiniling din ng alkalde sa mga barangay opisyal, lalo na sa katataang lugar na ipalam sa kanilang nasasakupan ang mga sanhi ng sunog at kung paano ito maiiwasan. Mula rito sa lungsod ng Maynila, ito si number 8, Yunan Sures, naguulat sa Balitang Tanghalian Kakampi Online. Okay, balik tayo sa ating programa. Dito sa ating Balitang Halian. Samantalang pinuna ng isang dating senador ang umano'y magarbong pagdiriwang ng ika-70 kaarawan ni Caloocan City Congressman Oscar Malapitan sa isang mamahaling hotel sa Parañaque City, Kamakailan. Sa isang interview, sinabi ng dating Senator Antonio Trillanes na umabot sa 3 milyong piso ang gastos umano sa naturang selebrasyon. Ni Trillanes, hindi magandang ehemplo ang ipinakita ni Malapitan na habang nagdiriwang na magarbong kaarawan ay marami namang mga taga-Caloocan ang naghihirap. Hindi rin daw issue kung personal na pera ni Malapitan ang ginamit o ginastos sa birthday party. Mas masarap daw sana na sa pakiramdam kung nagsagawa na lamang ng pagdiriwang sa kaarawan ang mambabatas sa piling ng kanyang mga constituent. O nga naman. Kinuwestiyon din ni Trillanes na kung saan galing ang pinanggasto sa magarbong party na ginanap naman noong Hunyo 14, taong kasalukuyan sa tinatayang 1,000 bisita.
na dumalo kasama mga barangay at city officials, mga negosyante, celebrities at top government officials. Kaya mahal. Matatandang si Malapitan ay nakusahan sa maling paggamit ng kanyang PDAP na may halagang 8 million pesos at noong 2015 ay nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong graft and corruption nang gamitin ang kanyang PDAP para sa programa ng Caloocan Assistance Council Incorporated. Samantalang patay ang 2 binatilyo matapos walang awang pagbabarilin habang naglalaro sa isang computer shop sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Nasa pulito ng CCTV ang naturang insidente. Hindi matanggap ng isang ama ang pagkamatay ng kanyang bunsong anak na pinagbabaril na hindi pa nakikilalang mga suspect nitong linggo sa Samal, Davao del Norte. Nakilala ang biktimang sina Phil Jack Morato, 15 years old, Daniel Udtahan, 16 years old. Batay sa inisyal na investigasyon, nangyari ang insidente sa loob ng isang computer shop sa Islac Garden City, Samal. Sa kuha ng CCTV sa loob ng computer shop, nakitang naglalaro ang biktima. Kasama ang iba pang mga kabataan nang biglang pumasok ang mga suspect at pinagbabaril ang mga biktima. Nagpulasan ng mga nasa loob ng computer shop habang patuloy na pamamaril ng mga suspect. Tinangka pa tumakas ni Morato, subalit pinagbabaril pa rin ito ng mga suspect. Sinabi ni Police Major Attorney Cheryl Bautista, hepe ng Igacaos, tinitingnan nila ang personal na galit, motibo sa pamamaslang. Sagot umano ang mga biktima ng mga nakawan ng kambing at iba pang bagay ng kanilang mga kapitbahay. Biniberipika pa nila ang totoong informasyon. Subalit ayo kay Philmore Morato, ama ni Phil Jack, imposible masangkot ang kanyang anak sa nakawan. Dahil sa computer lamang ito naglalagi at isa itong mabait na bata. Samantalang humihingi ng hustisya sa pagkamatay ang mga magulang nito sa 2 binatilyo. Isang moderno at world-class na national kidney ang transplant ang itinatayang nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Wow! Pero mahal naman. Ang nakatakdang itayo ng administrasyon sa Quezon City na naglalayong mapagaling ang mga buhay ng libu-libong Pinoy na may sakit sa kidney o bato. Ito ang tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kung saan pinangungunahan nito ang mga groundbreaking ceremony na pinakamalaking hemodialysis center sa ating bansa. Sinabi pa ni Romualdez na ang pagtatayo ng makabagong NKTI ay sa pakipagtulungan ng Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, mga opisyalis ng NKTI sa pamumuno naman ni Executive Director Dr. Rose Marie Rosete Liquete, House Appropriate Committee Chairman at ako, Bicol Party List Representative Elizalde Company at QZ Vice Mayor Giancarlo Soto na kumakatawan kay Mayor Joy Belmonte. Magugunita ng NKTI, isa sa mga espesyal na hospital na itinayo nung unang Marcos administration. Sa inisyatiba naman ng First Lady Imelda Romualdez Marcos, kasamang Heart Center, Children Medical Center at Lung Center. Tigok naman ng isang motorcycle rider na makaraang bumangga sa isang Toyota Fortuner sa kahabaan ng Barangay Bungatan sa Cavite, kamakalawa ng hapon. Tumilapon at
tama sa ulo ang sinasabing sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Alvin Vera Cadavin, residente ng Tansa, Cavite. Naharap naman sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang suspect na kinilalang si alias Andres, driver ng Fortuner. Lumilitaw sa pagsisiyasat ng kapulisan na naganap ang aksidente dakong alas 3:30 ng hapon. Sakay ang biktima ng kanyang SkyDrive motorcycle at bumabagtas sa naturang lugar na habang papatawid ay nasalpok ng paparating na Toyota Fortuner na may plakang ZKL 439 ng suspect. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang biktima at sumadsad sa konkretong kalsada na itakbo pa ito sa pagamutan, subalit dead on arrival na ito. Samantala, 2.7 million pesos ang halaga ng illegal na droga na samsam ng mga tauhan ng Southern Police District sa loob ng isang linggo. Patunay niya ito'y patuloy na lang ng paglaban sa illegal na droga ang kanilang nasasakupan at pagpapanatili ng kaayusan. Samantala nitong Hunyo, ika-26, halos 800,000 pesos pang illegal na droga ang nasabat sa dalawang magkahiwalay na bypass operation sa Parañaque at Muntinlupa at nagresulta ito sa pagkakadakip ng 5 tulak. Alas 5 na madaling araw kahapon, Miyerkules, nang maaresto sina alias Jericho, 28 years old, alias Julie, 27 years old, alias Asnawi, 27 years old, at alias Abigail, 30 years old, na nakuhanan ng 65 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 442,000 pesos sa Santiago Street, Barangay Baclaran, Parañaque City. Ang mga suspect ay isa sa ilalim sa inquest proceeding na sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165. Yan ang ating mga balita ngayon. Tutukan naman natin ang galaw ng
Ating pag-asa today. At ating dakuha naman ang ating RTBM. Okay. Ayan, kapapasok lang po na balita. Sa akin. Okay. Ang NBI ay naka-aresto raw ng NBI Arrest 2 for child sexual exploitation. Ito po galing po sa NBI. The National Bureau of Investigation Human Trafficking Division ay naka-aresto ng 2 individual in Quezon City for sexual exploitation of minor. The case stemmed from a referral received by the NBI TRAD from the Exodus Road, a non-government organization about Telegram users Iva and Ina, who were allegedly offering sexual videos, record content, live sexual shows to foreign customers for 25,000 pesos per transaction. Investigation and verification of STRAD operatives revealed that there was a continuing offer of the minor victim
by subject for sexual exploitation in exchange for a certain amount of money. Yan. So, nahuli po ito ha. Nahuli. Dalawa. Okay. So, mamaya po makikita natin ito sa ating Chinoy Public Service. Okay. Nako, talaga namang dito sa traffic na ito. Saan ba to? Sabi ko na, Mindanao Toll Plaza pa rin po ha. Ayan. Pero sa iba, passable naman po lahat. Uy, ganito. Titingnan din po ninyo kung magkano pa ang balanse ninyo sa RFID para hindi po kayo naiistorbo. Okay? At doon naman sa mga namamahala sa RFID, siguraduhin nyo maayos po yung inyong sistema, maayos yung inyong mga machines, no? Nakakaistorbo po kasi sometimes. Okay, tingnan natin ang ating trabaho patrol. Ayan, serbisyo muna po tayo. Eye Care Program, Hope Insight. Every Monday, 9 a.m. to 12 noon, balik po kayo sa 3rd floor, Session Hall ng Cabuyao City Hall. Free eye check-up, free cataract screening, free referral and assistance for laser cataract operation, and other eye disease. Hatid po yan sa atin, Atty. Leif Openia, ang Vice Mayor ng Cabuyao City Hall. Okay, para naman sa ating flash report. Yan. Mag-flash report muna po tayo. Wait lang po. Okay, flash report tayo. Hello, sir. Yes, oo. Tita Pe, magandang tanghali. Welcome back po. Oo. At medyo magaling na yung dalawang mata ko at nakakakita na ako. Okay. Kaya nagpapasalamat ang situation. Yes, naging issue itong pagiging escort ng 4 na SWAT ng PNP ng Batangas. Ito lumabas sa viral at social media na nakita ito ni DILG Secretary Ben Harabalos na nagkaroon nga ng mascot party dyan sa Pasig, Tita Pe. Okay. At ang kinadismayan niya rito na kung bakit naging escort ang Special Weapon Armed Tactics ng Batangas na sa isang kumpanya ng nasabing mascot party. Kaya kinukundinan niya rito ang provincial director ng Batangas at si Kenneth Lucas, yung pinaka-regional director ng Calabarzon. Kaya question niya rin ito, bakit daw gano'n at binabawal na yung pag-escort, no? Lalo na sa mga pogo. Alam mo naman yan, Tita Pe. Oo, bawal na bawal talaga. Oo, tsaka yung mga iba pang mga illegalista na binabantayan itong mga PNP na hindi daw na magbantay ito sa presinto o umikot o magkaroon ng tinatawag na ronda o police visibility. Ay ang binabantayan daw itong mga elemento na masasama na siyang kinakastigo naman ng ating gobyerno. Oo. Sana naman daw, wag naman daw sila gano'n. Talagang ito, matagal na pinagbabawal ng Department of Interior Local Government. Ayun kay Ben Harabalos. Hindi lang yun, pati ang PNP chief na si bagong natin, si Romel Francisco Marbin, na wala nang pwedeng umescort pa, yung moonlighting, no? Na nagaganap na ganyan. Dahil ngayon, questioning nyo to, at pananagutin daw ni DILG Secretary Ben Harabalos. At ganoon din si Kenneth Lucas, General Kenneth Lucas, ang nasabing Calamba, Laguna, Quezon. Laguna, Quezon, na itong PD, na bakit binigyan na ito ng otoridad na mag-escort na hindi naman nila area of responsibility. So, hintayin na lang natin yung administrative case na isasampa rito para mabigyan kaukulang kaso itong mga nasabing 4 na pulis na SWAT na lumabag ito sa PNP law. Yan ang update para sa Kakampi Online. July Fudo, nag-uulat. Okay, thank you very much. Pagaling pa yung mata na yan, ha? Okay. Opo, salamat po. Okay. So, ayan. Diba? At ngayon,
ngayon dakuan natin ang ating trabaho patrol. Ayan, urgent hiring, trabaho sa Taiwan. Kailangan nila ng 200 factory workers. Bago ba to? Ang salary ay New Taiwan dollar is 27,470. Mga nandito? Educational college graduate of engineering courses related to electronics and technology. Electrical, mechanical, computer science, and information system is an advantage. 2 years experience in vocational graduate or college level. Ayan, scan QR code. Para pag-a-apply po ninyo diyan kay diretso. I-scan po ninyo yan, and then doon sa loob niyan ay doon pwedeng mag-apply. Yan. Unit 302, ito po yung si iQuest ay nandito sa Kamaynilaan, yung kanilang main office. Unit 302 hanggang 305, nandito po sila sa may 400 Vareb Mansion. Number 1679, A. Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Meron din po sila sa Dagupan City. Ito po yung nasa second floor, Galaxy Prime Building, 543 o 543C, Tapuac District, Dagupan. Ayan, EIT Inspection and Consulting Consultancy Service as sa Norway. Kailangan nila ng mga structural designer. Yung $6,000 up until to $7,000. Kailangan nila ng, ulitin lang natin, structural designer. Urgently need software, PDMS, E3D, Tekla, SPR, Naviswork, S3D, MicroStation. Ano mga kailangan? Prepared with experience in Norwegian oil and gas project. At least 10 years of experience in oil and gas engineering design. Consistent experience within oil and gas project like offshore. Platform, FPSO, GOSP, refineries, petrochemical, LNG, and subsea. Ito po ulitin natin, please note that they will only process applicants whose passport are valid for at least 1 year. You can apply for arms.lbsrecruitment.com.ph or you can send your updated CV to apply MSD at e/recruitment.com.ph. You can go to number 610 o 610 Go Chanco Building, TM Calao Street Corner, MY Oraso Street, Ermita, Manila. Perido, ang Perido po ay nangangailangan. Manpower pooling din to Job vacancy for Hungary. No fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Wala po kayo babayad sa mga sinasabi natin dito Check din po ninyo sa DMW. They need 50 production office operator. Lalaki po lalaki, high school, vocational graduate, must have at least 2 years experience at production operators in pharmaceutical, food, and chemical manufacturing company. Minimum height po 160 cm. Good in English communication skills. Perido for manpower pooling only. Beflas, Balenchke, Plastica, Slovenia. Ayan po. Auto spray painter. Auto polisher. 20 and 10 po kailangan. Kailangan dito ay lalaki, vocational graduate in automotive technical course. May NC2 related course, at least 3 years relevant experience in automotive, painting works, knowledge in polishing and waxing the interior and exterior of the cars. Know how to apply paint protection film.
knowledge in using different kinds of tools, machine for painting. Oh, RB, height, 160 centimeters. Ilan ka ba? Ha? Hindi, ilan nga, ano mo? 5 ka lang pala eh. 5. Okay. Perido, manpower pooling po yan. Office in any form and or purpose will be collected from the applicants. Okay, bus driver, 15. Male, high school, vocational graduate, must have at least 3 to 5 years experience as bus driver with valid driver's license. Restriction code for bus. Height ulit, RB, 160 cm. Wala ka pang 5, oy. Good in English communication skills. Ayan. Kailangan marunong tayo English. Okay, next. Ayan, for other position, drop a box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to perudoporserbia@gmail.com with email subject position. Ayan, ang Perido po ay nasa Unit A and B, 1845, Dian Street, Corner Boyle Street, Mapalanan, Makati City. Ayan yung mga numbers po ha, tawagan ninyo. Next natin, staff house they need in Saudi Arabia, CNC operator programmer. Qualification, at least high school graduate, must have test the NC2 related in machine operators. At least 2-year related working experience. Sa CF Sharp Crew Management, kailangan nila ng bulk vessel. Top priority nila, open position, chief mate. Ayan, you can send your CV to recruithigh@cfsharp.com. Ayan, sabi niya. Okay, tayo muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. Tama, meron pa ba? Ayan na, they need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ayan po. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili kabayan sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo kabayan ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, pakipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik kabayan ha. May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay. Yan po nagtatapos ang ating balitang halian sa araw na ito.
Muli po, kung may naapi, may kakampi, dito lang sa ating Kakampi Online. Maraming pong salamat!